Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jocelyn at ngayon ay magbibigay ako ng updates tungkol sa mga bagong rules na ipapatupad ng Department of State at ito nga po ay ang pagpo-post ng ban sa mga mag-a-apply ng US Tourist Visa. Hindi po ito bad news sa mga mag-a-apply. Disclaimer lang po, hindi po ako connected or employee at base po ito sa mga information na makikita sa mga official government website. Pero pwede po ako magbigay ng kaunting explanation kung ano po ang mga updates na ito at kung ito ay applicable sa inyo. Kung ikaw ay mag-apply ng non-immigrant visa kasama na ang US Tourist Visa, B1, B2 visa, or other non-immigrant visas, marami na pong bagong rules. Napakabilis po kasing kumilos ni President Donald J. Trump at marami po siyang executive orders. So marami din pong bagong policies ang ini-impose ng Department of State at dapat naka-align ito sa interes ng Amerika. Balitang-balita ang proposal na galing sa State Department na magre-require sa mga business and tourist visa applicants na mag-post ng bond. So depende po sa mga countries na merong mga high overstay rates at weak internal document security. So, yung mga applicants po ay mga B1, B2 tourist applicants lamang po at hindi po lahat ng mag-apply ay magpo-post ng band. Marami tayong pag-uusapan dahil nakapost na po ang guidelines na nakalagay sa Federal Register tungkol sa Visa Band Pilot Program. So, ibig sabihin, ang pilot program na ito ay para siyang isang test kung magiging effective ba ang pagpo-post ng ban ng mga tourist visa applicants. So, ang mga required na mag-post ng bans ay ang mga business or pleasure tourist visa applicants na national sila ng mga countries na mataas ang rate ng visa overstay at ang screening at vetting information ay kulang po or nag-offer sila ng citizenship by investment. So, hindi po lahat ng countries ay mag-i-impose ng ban sa mga nationals na ito. So, yung mga consular officers po ang magde-determine, sila ang magbibigay ng discretion kung magkanong ban ang ipopost. So, makikita ang kumpletong information na ito sa Federal Register at napakahaba po kasi nito, 33 pages po ito. Pero pag-uusapan natin ang mga importanteng information. Applicable lamang ang visa ban sa mga business visitor or tourist visa applicants. Ang visa ban na ito ay para sa maintenance of status and departure band. So, yung Department of State ay mag-a-announce sila ng mga covered countries. So, ibig sabihin kung hindi kasama ang country na yon, ay hindi mo na kailangang mag-post ng band. Kung required ka na mag-post ng band, ay makikita po ang face value ng visa band doon sa pay.gov website. At meron pong form na i-fill upan, yung form I-352 na immigration band. Ang purpose ng pagpo-post ng band ay para ma-reduce ang overstay rates at para ma-encourage ang mga countries na ma-improve ang screening ng kanilang mga nationals. Base sa data ng Department of Homeland Security ay 500,000 ang suspected in-country overstay. So, ibig sabihin ito yung mga visa holders na nag-overstay ng kanilang stay dito sa Amerika. May definition ng overstays ang Department of Homeland Security. It is a non-immigrant who was lawfully admitted to the U.S. for an authorized period but stayed in the U.S. beyond his or her authorized admission period. So ito po ang pine-prevent ng Department of Homeland Security sa pag-post po ng ban sa mga applicants ng tourist visa. Ito naman ang good news dahil pilot program po ito kung ikaw ay merong ban at na-comply mo ang iyong conditions sa pag-stay dito sa US at umalis ka ng US before the date of which you're authorized to stay at nabigyan ka ng application for extension or change of status at na-comply mo lahat ng conditions ng iyong visa, ay pwede nang makancel ang band. Ngayon, magiging due and payable ang band kapag na-violate mo ang visa conditions at nagstay ka dito beyond your period of stay.
Ngayon, saan naman magbabayad? Meron pong official website. Ito po yung pay.gov at dito makikita kung saan pwedeng magbayad. So, gagawa kayo ng account ninyo at siguro maglalagay sila ng parang link kung saan kayo pwedeng magbayad para sa inyong visa band. Sa ngayon, hindi ko pa nakikita ang information tungkol sa visa band, pero ilalagay nila ito dito para makita nyo ang complete information kung required ba kayong magbayad, magkano yung face amount, at paano po ang pagpaprocess ng visa band. So, tatlo po ang levels ng band amounts, 5,000, 10,000 at 15,000. So, ito po ay 3 levels na magbibigay ng discretion sa mga consular officers kung tama ba ang band na i-impose sa inyo, kung depende po sa inyong personal situation at titignan po ang inyong travel history at mga personal circumstances ng inyong pag-visit sa Amerika. Initially, yung mga consular officers ay magsaset sila ng band amount na 10,000 at titignan din kung hindi kayo makakapagbayad ay isiset nila ito ng $5,000. So, titignan pa rin ang inyong personal circumstance kung kaya nyo bang magbayad ng 10,000 or pwede kayong mag-require na magbayad ng 15,000. So, depende po sa inyong personal information at ang inyong travel history at financial capacity. So, paano na-set yung mga band amount? So, ito po ang consideration ng cost sa pagre-remove po ng mga illegal aliens at mga aliens na nag-overstay sa Amerika. $17,121 per alien po. Ito po yung mga cost sa pagre-remove o pagtatanggal ng mga illegal aliens sa Amerika. Magastos po ang pag-enforce ng immigration. So, mas makakatipid ang Amerika kung i-require nila, for example, yung mga illegal aliens na mag-self-deport at babayaran ng 1,000, mas makakatipid po sila. At doon naman po sa mga legal na dumating ng Amerika at meron pong visa, ay nagre-require na sila ng band para yun po ang magko-cover na amount sa pagre-remove po ng alien just in case na mag-overstay ang alien na ito sa Amerika. So, I think reasonable naman ang pag-impose ng band amounts na 5,000, 10,000, or 15,000. So, depende ito sa inyong financial capacity to pay at titignan din ang inyong personal circumstances kung mababayaran mo ba ito or hindi. Merong information dito tungkol sa denial ng visa application. So, kung ma-deny ang inyong visa application, pwede kang magbayad ng band. Pwede mong bayaran ang band within 30 days ng inyong interview or pwedeng ibang tao ang magbayad in your behalf. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Kung meron po kayong experience sa US Embassy Manila at gusto nyo pong i-share, pwede nyo pong i-post sa comments section below. Salamat po sa aking mga subscribers. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po at huwag pong kailimutang i-like at i-share po ang mga videos na ito sa aking channel. Salamat po sa lahat ng aking viewers. Salamat po sa pagsubaybay. I hope everyone is staying safe and have a great day.